At ang sapinang yon ay nauukol kay Sofronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggit at meron pang official na tumanggit? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabina ng Ombudsman ay sabina po ng batas. Sir, sorry. Itong sabina po for Sofronio ay para ibigay po ni Mr. Sofronio Gabunada sa inyo yung mga salin ng isang congressman lang po or multiple individuals? Salin niya mismo. Ani Sofronio? Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nare-reklamo niyo pong parang hindi po nare-recognize yung inyong sabina. Concerning Sofronio Gabunada lang? Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga salin. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman hinihingi po namin ang salin ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga salin. Bibigyan pa namin sa pina sila bukas at sana huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ombudsman, meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this po? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng isang linggo, 2 linggo na nakararaan. Kaya kami nagtataka kung bakit hindi sila nagko-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap ba kayo sa impeachment proceedings? Hindi, magko-comply kami. Basta katungkulan namin, tungkulin namin, magko-comply kami. Ang hiningi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Sir, yung subpoena po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So does this... Yung custodian ng SAL ay magdadala. Hindi po kayo personally? Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. So, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag nila sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may sabina po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinabina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinabina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control ba? Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation. We'll just like to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At
hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin may dinigay. Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po yung nasa sa kanila na ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder yung file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers kung meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasan ng binigay ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Young brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't Doesn't follow. or any criminal cases. Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Stop paying those greedy telecom giants outrageous monthly bills. The era of being ripped off by monopolies officially ends in 2026. Introducing the Zoify X 10th Gen AI Smart Satellite Terminal, authorized by the Global Space Communication Alliance, GSCA. This isn't your outdated portable Wi-Fi that requires SIM cards and monthly subscriptions. It's a genuine microsatellite station powered by adaptive AI signal enhancement algorithms. Featuring a cutting-edge AI neuron chip, it automatically scans and locks onto hundreds of low-orbit satellites in real time. Whether you're among NYC skyscrapers, deep in the Black Forest, or on a cruise ship in the middle of the Atlantic, the AI optimizes the best transmission path in 0.01 seconds. Say goodbye to SIM cards, data cables, and all monthly fees forever. One-time purchase, lifetime free unlimited global high-speed internet. It's so fast you can download a 4K movie in 10 seconds, and it supports 64 devices streaming smoothly at once. With the latest AI energy-saving battery tech, a 5-minute charge provides over 60 days of standby in extreme conditions, the ultimate gear for travel, camping, and emergencies. This tech used to be an exclusive $20,000 luxury for governments and billionaires. But to break the global broadband monopoly, we've secured direct subsidies from the 2026 Aerospace Connectivity Initiative. Order today at 80% off for just $49 and buy out your data for life. We have absolute confidence in our tech, offering a 90-day risk-free trial. If the speed doesn't match our demo or you can't connect in your area, we promise a full refund plus double compensation. Due to the extreme global shortage of AI communication chips, only the last 100 units remain in our New York and Berlin warehouses. Once they're gone, the subsidy ends immediately. Click the link below and terminate your broadband expenses for decades to come for the price of a single lunch.
Yun. That's all on my end. Anyway, Kayo, sir. in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir. Ito. Flood control related in so many ways, yes. Mas sila na po yung sinasabi nyo kanina nung nakataas sa official. Nakasuot. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang. Since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Not necessary. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede nyo ma-explain paano po nag-evolve dun sa part ng Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na istorya. Narinig nyo na istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinitira natin sa budget? Right now, ang tinitingnan natin, 24 and 25. Pero, it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Noong panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kabanang bayan. Hindi po kasama from BBM, executive officials. Malamang, meron din. So, sir, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Wala na. Sige, thank you. Thank you so much po, sir. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools.